Ang aklat ng Apokalipsis ay puno ng mga hula tungkol sa kung ano ang mangyayari bago, habang at pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus. Ngunit mayroong isang partikular na namumukod tangi sa lahat ng nasaksihan ng sangkatauhan sa mga siglo. Hindi kahit na ang pinakamapanlikhang science fiction na mga tagasulat ng senaryo ay maaaring magkaroon ng isang bagay na kahanga-hanga at kakilakilabot sa parehong oras. Itinuturo ng Biblia na kapag natupad ang hulang ito sa katapusan ng panahon, maraming tao ang magsisisi sa pagtanggi sa Diyos at sa kanyang pag-ibig na humihingi ng awa at kapatawaran. Ngunit sa oras na iyon, wala nang pagkakataon para sa pagsisisi. Bago natin isiwalat ang makahulang pangyayaring ito na magpapabagsak sa mundo, tuklasin natin ang 5 iba pang kamanghamanghang mga pangyayaring binanggit sa Biblia na nangyari na o malapit ng mangyari sa malapit na hinaharap. Pagkatapos lamang natin malalampasan ang pinakakakilakilabot na propetikong kaganapan para sa mga hindi sumusunod kay Jesus. Ang unang kaganapan ay ang pagbisita ng anghel ng kamatayan. Kilala rin bilang ang destroying angel, ang celestial na nilalang na ito ay dumating sa earth noong mga taong 1300 pagkatapos ng pagtanggi ni Faraon na palayain ng mga tao ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Bilang resulta ng kanilang pagsuway, nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa bansang iyon. Pinahiya ang mga tao nito at hinahamon ang bawat paganong Diyos nito. Kabilang sa mga salot ay ang ilog, nili na naging dugo, mga palaka na bumabalot sa buong lupa, mga salot ng insekto, pagkamatay ng mga hayop sa Ehipto, mga sakit sa balat, kabuuang kadiliman sa loob ng 3 araw at sa wakas, ang pagbisita ng anghel ng kamatayan. Matapos tumanggi si Paraon ng 9 na beses na palayain ng mga Hebreyo, inutusan ng Diyos si Moises na utusan ang mga tao na ilagay ang dugo ng isang kordero sa mga poste ng pinto ng kanilang mga tahanan. Sa ganitong paraan, dadaan ang anghel ng kamatayan nang hindi pumapasok sa mga bahay na iyon at malalaman kung saan eksaktong parurusahan ang mga Ehipsyo. Sinunod ng mga tao ng Israel ang mga tagubiling ibinigay ng Diyos at sa hating gabi pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, kabilang ang anak ni Paraon at ang panganay ng mga baka. Nang magising ang mga Ehipsyo sa madaling araw at nakita ang kanilang mga patay na anak na puno ng matinding pag-iyak ang kanilang mga tahanan, ito ay isang sandali ng kakilakilabot at kawalan ng pag-asa, isang banal na parusa para sa kanilang matigas na pagsuway. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang kasukdulan ng 10 salot at sa wakas ay pumayag si Paraon na palayain ang mga Israelita. Ang pangalawang pangyayari na makikita natin sa Biblia ay ang pangitain sa kailaliman ng mundo, isang kababalaghan na pinahintulutan ng Diyos na mangyari at naganap din sa lumang tipan kung saan si Moises ang bida. Matapos mapalaya ang mga tao ng Israel mula sa pagkaalipin at simulan ng kanilang mahabang paglalakbay sa disyerto, isang lalaking nagngangalang Kora ang nanguna sa isang paghihimagsik laban kay Moises at sa kanyang kapatid na si Aaron habang pinangungunahan nila ang bansa patungo sa lupang pangako. Nagbalak si Kora laban kay Moises na hinihiling na ang lahat ay payagang maglingkod bilang mataas na mga saserdote kahit na walang mga tagubilin ng Diyos na gawin iyon. Itinuring ni Kora na hindi patas na sina Moises at Aaron lamang ang direktang makalapit sa Diyos at ang kanyang inggit ay labis na nagawa niyang udyukan ang isang malaking bilang ng mga Hebreo na sumama sa kanyang paghihimagsik. Labis na nagalit ang Diyos sa makasariling saloobing ito at ipinaalam kay Moises na ipapadala niya ang kanyang paghatol kay Kora.
Dahil walang pagsisisi, inutusan ng Diyos si Moises na ilayo ang mga tao kay Korah at sa kanyang mga tagasunod. Pagkatapos ay binuksan ng Panginoon ang lupain para kay Korah, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kakampi. Lahat sila ay nilamon ng kalaliman, kasama ang lahat ng kanilang pag-aari. Kaya ang mga taong iyon ay bumaba ng buhay sa libingan. Kasunod nito, isinara ng Diyos ang bunganga at nawala ang lahat sa gitna ng mga tao ng Israel. Ang ikatlong makahulang pangyayari sa Biblia ay ang paglitaw ng dalawang saksi, isang pangyayaring binanggit sa aklat ng Apokalipsis at mangyayari sa mga taon ng malaking kapighatian. Ang mga ito, dalawang saksi, ang dalawang lalaking hindi pa namatay. Ibig sabihin, maaaring sila ay sina Enoch at Elijah, dalawang tapat na tagapaglingkod ng lumang tipan na dinala sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan. Mayroon ding paniniwala na maaaring sila ay sina Elias at Moses dahil pareho silang nagpakita kasama ni Jesus noong panahon ng pagbabagong anyo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dalawang lingkod ng Diyos na ito ay tatanggap ng supernatural na kapangyarihan mula sa Panginoon upang makagawa ng mga kamanghamanghang himala. Sila ay lilitaw sa isang panahon na ang mundo ay nasa ilalim ng demonyong kapangyarihan ng Antikristo. Nang sila ay magbibihis ng telang sako, isang makapal na damit na karaniwang gawa sa balahibo ng kambing, at manghuhula sa harap ng daigdig sa loob ng 1,060 araw. Ibig sabihin, 3.5 taon. Ang mga lalaking ito ay labis na kapopuotan ng sangkatauhan dahil ipangangaral nila ang ebanghelyo ni Hesukristo sa isang mundong bulag sa espiritual. Ang ilan ay makikinig sa kanila, ngunit marami ang hindi papansinin ang kanilang mensahe. Ang iba ay magagalit ng labis na susubukan nilang salakayin sila. Ngunit malinaw sa Biblia na kung sino man ang magtangkang saktan sila, lalabas ang apoy sa kanilang mga bibig at tutupok sa kanilang mga kaaway. Ito ay magiging isang pambihirang tanawin na masasaksihan dahil walang alinlangan na ang Antikristo ang magiging pinuno ng mundo at ayaw niyang sambahin ng sinuman ang nag-iisang tunay na buhay na Diyos ng Biblia. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para salakayin ang dalawang saksing ito. Karagdagan pa, ang dalawang lalaking ito ng Diyos ay magkakaroon ng kapangyarihang isara ang langit upang hindi umulan sa buong panahon na sila ay manghuhula, katulad ng ginawa ni Elias nang hamunin niya sina Haring Ahab at Reyna Jezebel. Magkakaroon din sila ng kapangyarihang gawing dugo ang mga ilog at karagatan at hampasin ang lupa ng lahat ng uri ng mga salot kung kailan nila gusto. Ang dalawang saksing ito ay mangangaral ng may hindi natitinag na autoridad sa buong mundo at ang kapangyarihan ng Diyos ay magiging napakalakas sa kanila na literal na hindi sila mahipo. Ang kapangyarihang ito ay magpapatuloy hanggang sa maabot natin ang sandaling inilarawan sa Apokalipsis Kabanata 11 na, kung saan sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos ng 3.5 taon, ang halimaw na umaakyat mula sa kalaliman ay lalaban sa kanila at papatayin sila. Ang kanilang mga katawan ay mananatiling nakahandusay sa pangunahing lansangan ng dakilang lungsod na tatawagin bilang Sodoma at Ehipto sa parehong lugar kung saan ipinako si Jesus. Sa loob ng 3.5 araw, lahat ng mga tribo, mga tao, mga wika at mga bansa ay mamasdan ang mga bangkay na iyon, ngunit walang sino man ang makakapaglibing sa kanila. Ipagdiriwang ng mga naninirahan sa daigdig ang pagkamatay ng 2 propeta na labis na nag-abala sa kanila, at magpapalitan sila ng mga regalo bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang. Gayunpaman, pagkaraan ng na 3.5 araw, hiningahan sila ng Panginoon na nagdudulot ng takot sa lahat ng nagdiwang ng kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang darating mula sa langit na tatawag sa kanila,
umakyat kayo rito at dadalhin sila ng ulap. Sa sandaling yon, isang malakas na lindol ang magaganap na sisira sa ika-10 ng populasyon ng lungsod. 73 katao ang mamamatay at ang mga nakaligtas ay matatakot at magbibigay ng kaluwalhatian sa buhay na Diyos. Ang ika-4 na makahulang kaganapan ay Armageddon. Itinuturo ng Biblia na sa mga huling araw ng pamamahala ni Antikristo, ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa lupa. Magpapadala ng mga salot at pagdurusa sa lahat ng mga tumanggi sa kanya at namuhay sa kasalanan. Sa kabila ng sitwasyong ito, hindi magsisisi ang mga bansa at patuloy na lalapastanganin ang kanyang pangalan. Sa pagtatapos ng 7 taon ng malaking kapighatian, ang Israel ay mapapaligiran ng mga bansang nakiisa sa Antikristo. Sa Apokalipsis, Kabanata 6, sinasabi sa atin ni Apostol Juan na ang mga tagapamahala ng buong daigdig ay magtitipon upang labanan ang labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa lugar na kilala bilang Armageddon. Ang salitang Armageddon ay nagmula sa aklat ng mga hukom sa Lumang Tipan. Noong panahong iyon, ang bayan ng Diyos ay maliit sa harap ng kanilang mga kaaway. Ngunit sa labanang naganap sa bundok ding iyon, sila ay nagwagi. Sa aklat ng Apokalipsis, isinalaysay ni Juan na nakita niya ang langit na bukas at si Jesus ay nakasakay sa isang puting kabayo na sinusundan ng lahat ng mga hukbo, makalangit. Sa kanyang hita ay nakasulat ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagkatapos, tinawag ng isang anghel ang mga ibon sa langit sa isang malaking piging, kung saan kakainin nila ang laman ng lahat ng namatay na bumangon laban sa bayang Israel. Ang digmaang ito ay hindi magiging katulad ng mga nauna na tumagal ng ilang dekada. Sa katunayan, ang labanan ng Armageddon ay maikli, dahil ang mga kaaway ay madudurog ng walang anumang pagsisikap. Sa panahong iyon, ang ika-7 mangkok ng puot ng Diyos ay ibubuhos sa mundo. Pagkatapos ng kaganapang ito, itatapon ni Jesus ang Antikristo at ang mga huwad na propeta sa lawa ng apoy, impyerno, at ang lahat ng lalaking naglilingkod sa kanila ay papatayin at lalamunin ng mga ibon. Pagkatapos ay ikukulong ni Jesus si Satanas at itatag ang kanyang 1,000 taon na pamamahala sa lupa na mamamahala kasama ng kanyang simbahan at ang mga namatay sa panahon ng malaking kapighatian dahil sa hindi pagpapasakop sa Antikristo. Hindi mamarkahan ng Eden ang pagkawasak ng ating planeta gaya ng pinaniniwalaan ng marami dahil ayon sa Biblia, ang lupa ang magiging walang hanggang tahanan ng mga taong kumilala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at tumupad sa kalooban ng Diyos. Ang ika-5 propetikong kaganapan ay ang rapture. Binanggit ng Biblia na darating ang panahon na ang lahat ng Kristiyanong nabubuhay sa partikular na oras na iyon ay mawawala na lang. Magiging abala sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, pagtatrabaho, pag-aaral o pag-aalaga sa kanilang mga tahanan nang bigla silang dadalhin sa langit. Mayroong ilang kawalan ng katiyakan tungkol sa pagdagit. Ang ilan ay naniniwala na ito ay mangyayari sa sandaling ang Antikristo ay ipinahayag sa mundo, habang ang iba ay nag-iisip na ang mga Kristiyano ay aakyat lamang sa langit sa buhay pagkatapos ng 3.5 taon ng pamumuno ni Antikristo. Ang isa pang grupo ay naniniwala na ang mga Kristiyano ay dadaan sa buong panahon ng malaking kapighatian sa lupa bago sila dinampot ni Jesus. Anuman ang oras at araw, isang bagay ang tiyak, ang rapture ay mangyayari. Sa Mateo Kabanata 24, binanggit ito ni Kristo na sinabi sa kanyang mga alagad na sa tamang panahon, 2 lalaki ang nasa bukid at ang isa ay kukunin habang ang isa ay maiiwan. 2 babae ang magigiling sa isang gilingan at ang isa sa kanila ay mawawala.
Nangangahulugan ito na ang lahat ay mangyayari sa isang iglap, niyayanig ang mundo at maapektuhan ang lahat ng mga naiwan. Sa kasamaang palad, kailangan nilang harapin ang malupit na katotohanan ng mga huling araw. Habang ang mga na kay Kristo ay mapupuno ng kagalakan at mananatili sa piling ng Panginoon sa buong kawalang hanggan. Sa gayon ay dumating tayo sa katapusan ng 5 pambihirang pangyayari na naganap sa Biblia o magaganap pa, at dinadala tayo nito sa pinakanakakatakot na hula sa lahat. Ang pagdating ng 4 na demonyong anghel mula sa ilog Euphrates. Ang lahat ay mangyayari kapag ang mga anghel ng Panginoon ay nagsimulang tumugtog ng 7 trumpeta ng Apocalypse. Kapag tumunog ang unang trumpeta, magkakaroon ng ulan ng apoy na may halong dugo na ilalabas sa lupa na susunugin ang 2 bahagi ng mga puno at lahat ng berdeng damo. Ang 2 trumpeta ay magdadala ng pagbagsak ng isang bagay na magmumukhang isang malaking bundok sa dagat na nagre-resulta sa pagkamatay ng 2 bahagi ng buhay sa dagat at pagkawasak ng 2 bahagi ng mga barko at sasakyang dagat. Sa 2 trumpeta, mahuhulog mula sa langit ang isang dakilang bituin na tinatawag na wormwood. Lason ang 2 bahagi ng tubig at magdulot ng maraming pagkamatay dahil sa kontaminadong tubig. Ang 4 na trumpeta ay magbabawas ng liwanag ng araw, buwan at mga bituin ng isang 3 na sumisimbolo sa isang panahon ng kadiliman. Kapag tumunog ang 5 trumpeta, magbubukas ang isang kalaliman kung saan lalabas ang mga balang at pahihirapan ang mga walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang kaganapang ito ay kilala rin bilang ang unang aba. Sa 6 na trumpeta, ang pinakanakakatakot na propesya sa lahat ng panahon ay magsisimulang matupad. Kapag tumunog ang trumpeta na ito, ang 4 na demonyong anghel na pinalayas mula sa langit kasama si Satanas at nakakulong sa malaking ilog ng Euphrates ay palalayain sa pumatay ng 3 bahagi ng sangkatauhan. Mamumuno sila sa isang hukbo ng milyon-milyong mga ngabayo na magdudulot ng pagkawasak at kamatayan. Sinabi ni Apostol Juan na magkakaroon ng 200 milyong sundalo sa hukbong iyon, lahat ay may pula, madilim na asul at dilaw na puso. Ang kanilang mga kabayo ay magkakaroon ng mga ulo tulad ng sa mga leon, at apoy, usok at asupre ay lalabas sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga buntot ay magiging tulad ng mga ahas na papatay ng mga tao. Sa kabuuan, 1/3 ng mga naninirahan sa Earth ang mamamatay, na minarkahan ang kaganapang ito bilang ang huling malaking sakuna bago ang katapusan. Ito ay magiging panahon ng malaking kapighatian at napakahalaga para sa mga nananatiling buhay na maghanap ng malalim na kaugnayan sa Panginoon, na naghahanap ng kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay. Ang ganitong uri ng debosyon ay totoo sa buong mundo. Saan man, mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong lugar. Ang mga taong naniniwala kay Kristo at nagtitiwala sa kanyang pagtubos na sakripisyo ay nakikiisa sa kanya, at ang komunyon na ito ay hindi nakasalalay sa denominasyon o lokal na simbahan na kanilang dinadaluhan. Ang katawan ni Kristo ay malawak at magkakaiba, at bagamat tayo ay may iba't ibang tradisyon at gawain, tayong lahat ay iisang bayan sa ilalim ng isang Panginoon, si Jesus. Ang rapture, gaya ng ating nabanggit, ay hindi isang nakahiwalay o pribadong kaganapan. Hindi ito limitado sa isang maliit na grupo o isang partikular na kongregasyon. Ito ay magiging isang napakalaking universal na kaganapan na makakaapekto sa milyon-milyon, kahit na bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Si Jesus ay babalik sa kaluwalhatian upang tipunin ang lahat ng mga kabilang sa kanya, anuman ang kanilang nasyonalidad, kanilang kultura o kanilang denominasyon. Ang kaganapang ito ay magiging isang patotoo sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos, na hindi nakakalimutan ang sino man sa kanyang mga anak
nasaan man sila o kung paano nila siya sinasamba. Mahalagang huwag mahulog sa bitag ng limitadong pag-iisip na naniniwala na ang mga taong nag-iisip na katulad natin ang magiging bahagi ng maluwalhating kaganapang ito. Ang Panginoon ay may mga anak sa lahat ng bahagi ng mundo at ang kanyang awa ay umaabot sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Ito ay hindi tungkol sa pagiging bahagi ng isang eksklusibong grupo o pagkakaroon ng tamang teolohikong paniniwala ayon sa ating sariling pananaw. Pagkakaroon ng tunay na puso sa Diyos at buhay na pananampalataya sa Kanyang anak, si Hesukristo. Ang pangangaral ng krus ang sentro ng ating pananampalataya. Gaya ng sabi sa 1 Corinthians 1:13, sapagkat ang pangangaral tungkol sa krus ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang krus ni Kristo ay nananatiling instrumento kung saan inililigtas ng Diyos ang mundo. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, lahat tayo ay may akses sa buhay na walang hanggan at ang mensaheng iyon ay patuloy na nagbabago ng buhay ngayon saan man sa mundo. Sa bawat sulok ng planeta, ang krus ay nananatiling kapangyarihan ng Diyos na magligtas, magpagaling at magpanumbalik. Sa puso ng mga mananampalataya, nabubuhay ang krus ni Kristo. Sa mga lungsod tulad ng New York, kung saan mabilis ang buhay at iba-iba ang kultura, patuloy na lumalakad ang mga Kristiyano kasama niya, dala ang kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa ibang mga lugar, tulad ng mga rural na nayon sa Africa, Asia o Latin America, ang mga mananampalataya ay patuloy na sumasamba sa iisang Diyos na nagsisikap na mapanatili ang kanilang pananampalataya sa gitna ng mga paghihirap. Sa buong mundo, may mga taong nagdarasal na naghahangad sa presensya ng Diyos, na nag-aalay ng kanilang sarili sa paglilingkod at sa misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ang mga tunay na tagasunod ni Kristo, yung bagaman hindi nila kilala ang isa't isa, ay may iisang pag-asa, umaasa sa kaluwalhatiang darating sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ito ang kapangyarihan ng krus na lumalampas sa mga hangganan, wika at kultura. Ang pananampalataya kay Hesukristo ang nagbubuklod sa atin, hindi ang mga partikularidad ng ating mga gawain sa relihiyon. Sa makatuwid, habang iniisip natin ang tungkol sa pagdagit at ang ikalawang pagdating ni Kristo, dapat nating paalalahanan ang ating sarili na hindi natin inaasahan ang isang kaganapan na limitado sa isang piling grupo, ngunit isang kaganapan na makakaantig sa lahat ng tunay na mananampalataya saan man sila nakatira. Darating si Kristo sa lahat ng naglagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya at makakasama niya magpakailanman sa isang lugar kung saan wala ng iyakan, wala ng sakit, wala ng kamatayan. Ito ang maluwalhating kinabukasan na naghihintay sa lahat ng nag-alay ng kanilang buhay kay Kristo. Anuman ang mangyari sa mundo, anuman ang mga paghihirap na ating kinakaharap sa panahong ito, ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak at para sa mga nasa Kanya, ito ay magiging isang araw ng malaking kagalakan para sa lahat ng naniniwala sa Kanyang pangalan. Ang araw na iyon ay magiging simula ng walang hanggan kasama niya sa bagong Jerusalem, isang lugar ng kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Samantala, dapat tayong magpatuloy na mamuhay ng may pag-asa, ipinapahayag ang Ebanghelyo at maging mga saksi ng Kanyang pag-ibig. Batid na kahit na mahirap ang mga panahon at hindi tiyak ang hinaharap, kung ano ang ipinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kaya, habang hinihintay natin ang dakilang araw na iyon, mamuhay tayo ng may katiyakan na ang rapture ay isang tapat na pangako sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa harap ng Diyos, walang pagkakaiba sa katayuan sa lipunan, kayamanan o kapangyarihan. Ang bawat isa ng walang pagbubukod ay magiging pantay na responsable sa kung paano nila namuhay
ang kanilang buhay at kung paano sila tumugon sa tawag ni Hesukristo. Sa huling paghatol na ito, ang mga tao ay hahatulan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon, kanilang mga paniniwala at higit sa lahat sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang talatang ito mula sa Mateo 25 kung saan inihiwalay ni Kristo ang mga tupa mula sa mga kambing ay naglalarawan ng isa sa pinakamalalim na katotohanan ng Ebanghelyo, ang huling paghahati sa pagitan ng matuwid at masama. Ang mga tupa na kumakatawan sa mga sumunod kay Kristo at namuhay ayon sa kanyang kalooban ay tatanggapin ng may biyaya at pagpapala, habang ang mga kambing, yaong mga tumanggi sa mensahe ng kaligtasan o namuhay sa pagsuway, ay ihihiwalay sa kanyang presensya. Ang pangunahing pagtuturo dito ay ang paghatol ni Kristo ay hindi batay sa pamantayan ng tao tulad ng katanyagan, kapangyarihan o kayamanan, ngunit sa puso ng tao. Naniwala ba sila sa Kanya? Namuhay ba sila ayon sa Kanyang salita? Sa pagsubok na ito, ang pamantayan ay magiging pareho para sa lahat ng walang paboritismo. Ang talatang ito ay nagpapaalala rin sa atin ng pangangailangang mamuhay sa paghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Kung tayo ay tunay na naniniwala na ang kaganapang ito ay magaganap, ang ating buhay ay dapat magpakita ng pag-asa at pag-asa. Ang pamumuhay bilang paghahanda para sa pagdagit at pagbabalik ni Jesus ay nangangahulugan ng pagiging mapagbantay, pagiging matapat sa pagsunod at pangangalaga sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Si Apostol Juan sa kanyang huling panalangin sa aklat ng pahayag ay sumigaw, Amen. Halika, Panginoong Jesus. Apokalipsis 22:20. Ito ang panalangin ng puso ng bawat Kristiyano. Ang pananabik sa pagpapakita ni Kristo, ang pagnanais na makasama siya sa kanyang kaluwalhatian, ang tawag sa lahat ng henerasyon na mamuhay sa pag-asa sa kanyang pagbabalik. Habang hinihintay natin ang sandaling ito, dapat nating tandaan na ang malaking kapighatian ay magiging panahon ng matinding pagsubok para sa mga nananatili sa lupa, lalo na sa mga hindi sumunod kay Kristo. Sa panahong iyon, laganap ang kasamaan at dadami ang kasalanan, idolatriya at imoralidad. Gayunpaman, para sa mga tapat, ang Panginoon ay nangangako ng proteksyon at kanyang presensya na gagabay sa kanila hanggang sa wakas. Ang pagdagit, ang ikalawang pagdating ni Kristo at ang huling paghuhukom ay mga pangyayaring dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng may madalian at debosyon. Ang ideya na anumang sandali ay matatawag tayong makasama si Kristo ay dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng may integridad at aktibong pananampalataya. Higit pa rito, dapat tayong maging mga saksi ng Ebanghelyo, batid na hindi lahat ng tao sa mundong ito ay nakarinig ng mabuting balita ni Hesukristo. Habang naghihintay tayo, dapat din tayong maging masigasig sa pagdadala ng liwanag ni Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya upang sa araw ng pag-agaw ay walang maiiwan dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataong marinig ang Ebanghelyo. Sa wakas, mahalagang tandaan na kahit na ang rapture ay isang biglaan at hindi inaasahang pangyayari, hindi ito dapat maging isang nakakatakot na pangyayari para sa mga mananampalataya. Para sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, ang pagdagit ay ang rurok ng Kristiyanong pag-asa. Ito ang sandali na sa wakas ay makakasama natin ang ating Panginoon nang walang sakit, walang luha, walang pagdurusa sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Mamuhay tayo ngayon na parang ang bawat araw ang huli natin, na may pag-asa na inilagay sa pagbabalik ng ating tagapagligtas at ang pagnanais na laging handa na salubungin siya sa langit. Naway masalamin sa ating buhay ang pananabik na makita ang Panginoon at ang pagnanais na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At iyon, sa huli, maaari tayong makiisa sa buong simbahan sa isang tinig at sabihin, Amen.
Halika, Panginoong Hesus. Sa ngayon, ang Diyos, ang lumikha ng sansinukob, ay nagdisenyo sa iyo at naghanda ng isang walang hanggang lugar para sa iyo mula pa sa simula ng panahon. Ito ay isang makapangyarihang patotoo ng kanyang walang kondisyong pag-ibig. Anuman ang naranasan mo sa iyong buhay, gaano man kababa ang iyong pakiramdam, kumpara sa mga hinihingi ng mundo, mahalaga ka sa Diyos. Tinawag ka niya, nilikha ka para sa isang layunin at may napakagandang plano para sa iyo na higit pa sa mga pansamantalang paghihirap na maaari mong harapin. Malinaw ang ebanghelyo, may dalawang grupo ng mga tao at ang pagkakaiba ay hindi nakabatay sa kung ano ang kaya nating gawin o magawa, ngunit sa ating kaugnayan kay Kristo. Gaya ng nabanggit mo, sa huling paghuhukom, ihihiwalay ni Kristo ang mga tupa mula sa mga kambing. Ang mga tupa ay yaong mga tumanggap ng sakripisyo ni Jesus, naglagak ng kanilang pananampalataya sa Kanya at binago ng Kanyang pag-ibig. Ang mga tupa ay yaong mga namuhay ayon sa mga alituntunin ng kaharian ng Diyos, naghahanap ng Kanyang kalooban at nagmamahal sa iba tulad ng ginawa ni Kristo. Sa ganitong diwa, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang ating lugar sa lipunan, ngunit kung paano tayo tumugon sa tawag ni Kristo. Sa kabilang banda, ang mga kambing ay kumakatawan sa mga tumanggi kay Jesus, sa mga piniling mamuhay nang wala siya, o marahil sa mga nabubuhay sa kanilang buhay na parang walang-walang hanggang kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon. Ang paghihiwalay ng mga tupa at mga kambing ay magiging isa sa pinakamasakit na katotohanan, hindi lamang dahil mangangahulugan ito ng paghihiwalay sa mga mahal sa buhay, kundi dahil ito ay magsasaad ng walang hanggang paghihiwalay sa presensya ng Diyos. Ang dibisyong ito ay higit pa sa anumang mababaw na pagkakaiba na makikita natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagtuturo ng Lucas 17:34-35 mo, kung saan binanggit ang dalawang tao sa isang kama o nagtutulungan, ay nagpapakita kung gaano kapahamak ang paghihiwalay na ito. Isipin ang isang mag-asawa na pinagsaluhan ang lahat sa buhay na ito, na hiwalay ng walang hanggan. Ang isa ay kukunin, ngunit ang isa ay mananatili. Ito ay isang taimtim na paalala na hindi natin maaaring ipagpalagay ang kaligtasan ng sinuman batay sa panlabas na anyo lamang. Dahil lamang na ang dalawang tao ay maaaring magbahagi ng buhay, tahanan o kahit isang simbahan, ay hindi garantiya na pareho silang magiging handa para sa pagbabalik ni Kristo. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa puso ng bawat individual, at ang tunay na tanong ay kung tayo ay namumuhay sa pagsunod sa Kanya, kung ginawa ba natin si Jesus na ating personal na tagapagligtas at kung pinahintulutan natin ang Kanyang pag-ibig na baguhin ang ating buhay. Saang grupo tayo kabilang? Ito ay isa sa mga pinakapangunahing katanungan na dapat nating itanong sa ating sarili. Ang sagot ay hindi batay sa ating mabubuting gawa o sa ating mga hilig sa relihiyon, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo at kung paano natin ipinamumuhay ang pananampalatayang iyon. Kung ang ating buhay ay sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo, kung tinanggap natin ang Kanyang sakripisyo at ginawa siyang sentro ng ating pag-iral, kung gayon tayo ang mga tupa na inilagay ni Jesus sa Kanyang kanan at ang Kanyang paanyaya ay malinaw. Halika, kayong mga pinagpala sa aking buhay. Ama, manahin mo ang kaharian na inihanda para sa iyo mula sa pagkakatatag ng mundo. Ito ay isang mensahe na puno ng pag-asa at biyaya, isang paalala na hindi tayo naririto sa pamamagitan ng pagkakataon, ngunit dahil gusto tayo ng Diyos. Mula pa sa simula, ang kahariang inihanda mula sa pagkakatatag ng mundo ay isang patotoo na ang ating kaligtasan ay hindi isang bagay na ating nakamit, ngunit isang bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Siya ay nagpaplano ng ating pagpapanumbalik, ang ating walang hanggang kinabukasan, mula pa
noong bago pa ang paglikha pareho. Ito ay dapat magbigay sa atin ng malalim na kapayapaan at katiwasayan. Batid na ang ating kinabukasan ay nakasalalay hindi sa ating kakayahan, kundi sa kanyang biyaya at kanyang soberanong kalooban. Ito ay isang tawag na mamuhay ng may layunin. Kung tayo ay mga tupa ng Diyos, kung tayo ay nahugasan ng dugo ni Kristo, ang ating buhay sa mundong ito ay dapat magpakita ng biyaya at pag-ibig na iyon. Dapat tayong maging mga saksi ng kanyang liwanag sa mundong puno ng kadiliman, maging tagapagdala ng kanyang pag-asa para sa mga hindi pa nakakaalam ng Ebanghelyo. Sa wakas, dapat tayong mamuhay sa paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang mga salita sa Apokalipsis 22:20 ay sumasalamin sa matinding pananabik, "Halika, Panginoong Hesus." Iyan ang panalangin na dapat magmula sa ating mga puso. Isang pananabik sa hinaharap na kaluwalhatian na naghihintay sa atin kasama niya, ngunit isang pagnanais din na maging tapat hanggang wakas, na ibahagi ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa kanya. Sa pagtatapos ng ating buhay, maririnig natin ang maluwalhating mga salita ni Kristo. "Halikayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa sa pagkakatatag ng mundo." Kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na may kaugnayan sa isang Diyos na sobrang mapagmahal, malapit at handang gawin pagbabahagi sa atin ng kanyang buhay at sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang konsepto na ang Diyos, ang lumikha ng sansinukob, ay gustong makasama natin, tumawa, umiyak, gabayan tayo sa bawat hakbang ng ating buhay, ay isang bagay na pambihira ay hindi nag-iisa kahit na sa pinakamadilim o pinakamahirap na sandali. Hindi lamang siya naghanda ng lugar para sa atin, ngunit inaanyayahan tayo na maging bahagi ng kanyang walang hanggang pamilya, isang bagay na hindi natin kikitain o karapat-dapat sa ating sariling lakas, ngunit isang napakalaking regalo ng kanyang biyaya. Dapat baguhin ng katotohanan ito ang paraan ng ating pamumuhay. Ang paglalakad kasama ang Diyos ay hindi lamang isang karanasan sa hinaharap. Ito ay isang bagay na kasalukuyan. Araw-araw ay isang pagkakataon upang mabuhay sa pakikipag-isa na iyon, upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa mundo, upang isagawa ang pagpapatawad, pakikiramay, pagkabukas palad at awa. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang isang panandaliang pagpili, ngunit isang pang-araw-araw na pangako, isang desisyon na kinasasangkutan ng lahat ng bahagi ng ating buhay, ang ating mga relasyon, ating trabaho, ating mga desisyon. Habang iniisip natin ang pangakong manahin ang kaharian ng Diyos, nahaharap tayo sa isang pag-asa na higit pa sa mga temporal na paghihirap. Ang kaharian ng Diyos, tulad ng iyong nabanggit, ay isang lugar kung saan wala ng sakit, pagdurusa o kamatayan, at kung saan maaari nating tamasahin ang kabuuan ng kanyang pagmamahal. Ito ang maluwalhating wakas ng ating kasaysayan ng tao, isang kinabukasan kung saan tayo ay mamumuhay sa perpektong pakikiisa sa Kanya. Mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay hindi nakabatay sa ating nagawa, kundi sa kung ano ang nagawa na ng Diyos para sa atin Kristo. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang biyaya ay nag-aalok sa atin ng napakalaking regalo na dapat nating tanggapin ng may pananampalataya. Ang mensaheng ito ay isang paanyaya upang pagnilayan ang ating kasalukuyang buhay. Nabubuhay ba tayo sa liwanag ng pangakong ito? Hinahanap ba natin ang kanyang kalooban? Minamahal ba natin ang iba tulad ng pagmamahal niya sa atin, naglilingkod sa mga nasa paligid natin at nagpapatawad tulad ng pagpapatawad niya sa atin? Ang pag-asa para sa hinaharap ay dapat mag-akay sa atin na mamuhay ng matapang sa kasalukuyan. Batid na anuman ang iyong kaharapin, ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na higit na mas dakila.
Ito ay isang panawagan na mamuhay ng may layunin na huwag manirahan sa kung ano ang iniaalok ng mundong ito, ngunit mamuhay sa aktibong pag-asa at pag-asa sa pagdating ni Kristo. Ang kaharian ng Diyos ay narito na sa puso ng mga sumampalataya, at ito ay mahahayag sa kabuuan nito sa kanyang pagbabalik. Malinaw ang paanyaya, halika pinagpala ng aking Ama, manahin mo ang kaharian na inihanda para sa iyo mula pa sa pagkakatatag ng mundo. Ang mga ito ay mga salita na dapat punan tayo ng pag-asa, ngunit din ng responsibilidad. Sa pamumuhay natin sa buhay na ito, inaanyayahan tayong ibahagi ang pagmamahal na iyon, mamuhay ng may integridad at katapatan bilang mga naghihintay sa maluwalhating pagbabalik ng ating tagapagligtas. Salamat sa pagbabahagi ng malalim na mensaheng ito at nakakaantig. Ito ay nagpapaalala sa atin ng layunin na mayroon tayo kay Kristo at ang buhay na pag-asa na mayroon tayo sa Kanya. Dapat itong maging palaging inspirasyon upang mamuhay ng buo at may layunin na inihahanda tayo sa araw na, sa wakas, makakasama natin siya magpakailanman sa Kanyang walang hanggang kaharian. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, sana ay patuloy mong pagnilayan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Naway araw-araw habang gumagawa tayo ng mga desisyon at namumuhay, tandaan na tayo ay tinawag upang mamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa maluwalhating kinabukasan na inihanda niya para sa lahat ng nanampalataya kay Kristo.